Ah, Unang Timoteo 4, 8 hanggang 10. So tayo po ay maghanda para pakinggan ang salita ng ating Panginoon. So dito mga kaibigan nakalagay, dito ang kanya mabuting lingkod ni Kristo Jesus. So dito sa umpisa natin dito sa 8. Nakalagay dito po mga kaibigan sa 8. So dito po siya mga kaibigan. Sa pagsasanay ng katawan ay mayroong ding pakinabang. Ngunit ang makadiyos na pumuhay ay mapapapakinabangan sa lahat ng paraan sapagkat ito'y may pangako hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang salitang ito at dapat paniwalaan ng lahat. Dahil dito nagsisikap kayo at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay na tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga sumasampalataya. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Lord, gabayan po kami upang aming maunawaan ang iyong salita. Lord, gawin mo pong mouthpiece ang iyong abang lingkod. Salamat o Lord sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen. God bless us. Also dito mga kaibigan, ang ating talakayan ngayon ay giving up, no? Give up to go up. So ibig sabihin po na mayroon tayong aalisin upang tayo ay magkaroon ng improvement. So para go up po tayo. So dito, no? So ngayon mga kaibigan, sino po ang mga tao na pwedeng tutulong sa atin o gagabay po sa atin upang ating maiwaksi o ating dahan-dahan na yung ating kahinaan ay mapalitan po natin ang kalakasan. So unang-una po dito ay ang pag sa pamilya, ito yung nanay. Kasi yung nanay, so tingnan nyo, no? Kahit na tingnan natin sa pang-araw-araw na buhay, no? So ang nanay ay 9 na buwan po tayo lahat sa tiyan po ng ating nanay. Tapos pag nailuwal na po ang bata, ang sanggol, ang nanay na rin nag-aalaga, no? Maliban na lang po ang nanay ay pinapaalagaan sa iba, no? Pero sa karamihan, ang nanay talaga po nag-alaga. So ibig sabihin, alam ng nanay, no? Ang mga kahinaan ng bawat anak niya, no? So ngayon, yung nanay dahil sa alam niya, tapos no, siyempre ang tatay at saka membro ng pamilya alam nila. So ibig sabihin niya na isa sila sa pinaka magandang maging gabay upang maiwasan po o kaya upang malaman po natin ang ating mga weaknesses. No? So pag halimbawa malaman na yung weaknesses ng bata, so siyempre yan, no? Dahan-dahan na improve kasi dapat mayroon tayong i-give up. Tapos mayroon tayong para tayo ay mag-go up, ibig sabihin para tayo mag-improve. No? Kaya no? Kaya pag ang nanay ang mag-guide, magsabi, siyempre maniwala yung anak, no? Kasi mula sa ipinaglihi hanggang sa iniluwal ang bata, si mami talaga yung ano niya, no? Tapos si mami naman, halimbawa si mami, pag mag-aral ang anak sa kinder, siyempre halimbawa siya naghatid, so alam niya yan. Tapos hanggang elementary, no? So high school, at araw-araw, halos araw-araw, nagkikita sila. Kaya napakalaki ang influensya ng nanay talaga. No? So yung isa sa mga sikat na presidente ng Amerika sabi niya, dito po ako ngayon dahil sa aking nanay. So ibig pong sabihin niya na
ang nanay po niya siyang nag-guide sa kanya. Kasi noong unang panahon, ang tatay ay palagi sa trabaho, ang nanay sa bahay. Subalit ngayon iba na, no? May mga nanay na rin na nagtatrabaho, no? Maraming mga nanay nagtatrabaho. Paminsan-minsan pa, no? Ang tatay ay naiwan ang tatay sa tahanan, no? Kasi nagbabantay ng mga children. So kaya yan, no? Subalit sa ating culture ng mga Pilipino, talaga ang nanay. So ngayon, i-train po kayo ng nanay niya, no? Kaya napakalaga sa nanay na magkaroon sila ng moral na gabay upang ang maigad sa mga anak ay maging maayos, no? Kaya ulitin ko po yung aking example sa psychology, no? Discipline a child 20 years before his birth, no? So ibig sabihin yung mga nanay muna, no? Kaya pasalamat po tayo sa mga programa ng government, no? Na bago ikasal mayroon mo ng counseling, no? So family planning. Kaya napakaganda, na? So ngayon, halimbawa pero mamaya po natin discuss, no? So maliban sa nanay, siyempre tatay o kaya member ng family. Then after that, paglabas ng bata, siyempre yung kanyang teacher, no? Yung kanyang teacher alam yung abilidad ng bata, no? Di ba? Yung may mga advisors, may mga teacher na kahit na hindi na magtingin sa kung saan, alam niya na yung kanyang mga estudyante, no? O kaya mga pupils niya, alam niya na, no? Sabi, ito, ganito siya, ito ang weakness niya, ito yung strength niya. So, alam ng teacher, no? So, alam niya, sabi niya, ito, magaling ito, no? Ito, kuha natin, no? Isama natin sa paligsahan ito dahil magaling siya rito, no? So, yan. So, ibig sabihin na ang teacher talaga ay alam niya, no? Alam niya kung sino sa kanyang estudyante yung may mga weaknesses at may mga strength, no?